Nararatiling isa sa pinakamalakas sa bagyong naglandfall sa kasaysayan ang Typhoon Yolanda. Saktong isang dekada matapos ang pananalasa, maraming biktima ang hindi pa rin nahahanap. Ang mga nakaligtas naman, naharap pa rin sa sari-saring problema. Saksi si Chino Gaston. Sa kaunting pagpatak ng ulan, likas na reaksyon ng kahit sino man ay maghanap ng masisilungan. Pero nang humagupit ang superbagyong Yolanda sa bansa, halos walang matakbuhan sa mga lugar na napuruhan. Maliit na bahay man o malalaking gusali, pati simbahang nakatayo na ng ilang siglo. Halos bunutin mula sa lupa at tangayin ng mataas na tubig at mahigit 300 kilometers per hour na hangin. Ayon sa ilang nakasaksi, nakabibingi ang paghinga ng bagyo at labis na gumulat ang laki ng storm surge o mga daluyong na dala nito, lalo na sa mga dalampasigan. Nang tumila ang hagupit, hindi mawari ang gulugulong paligid. Higit pang mapait ang pagkawala ng libu-libong buhay. Ang ilang nakaligtas, nakitang tangan ang katawan ng nasawing kaanak. Si Dionisio Delingon, itinuturing na himalang nabuhay siya matapos ang bagyo. Pero makalipas ang isang dekada, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng kanyang mag-ina. Lahat ng katawan ko, sira na sira. Mas bubong sirado talaga. Puro basa mga dugo ang katawan ko. Wala na akong damit. Ang ilang kaanak na mga namatay sa bagyong Yolanda bumisita sa mass grave kanina sa barangay Basper, Tacloban City. Marami ring dumayo roon para mag-alay ng dasal. Nagsagawa rin ng candle lighting sa Plaza Rizal bilang pag-alala sa mga nasawi. Para hindi na maulit ang matinding epekto ng storm surge, nagsagawa ng relocation program ang gobyerno para ilayo ang mga residente mula sa baybayin at panganib. Ang problema, mahirap ang supply ng tubig. Ilang beses kada linggo namang may rasyon ng tubig. Pero maraming gumagamit. Abos ka agad. Isang araw lang, minsan hindi pa nga kakasya. Paliwanag ng Local Water Utilities Administration, nadadagdagan ang mga proyektong pabahay kaya naging hamon ang mas maraming pagkukunan ng tubig. Marami ring biktima ng bagyo ang pinipiling bumalik malapit sa dagat. Sa datos ng National Housing Authority, higit 31% sa naitayong pabahay para sa mga biktima ng Yolanda ay hindi tinitirhan ng mga benepisyaryo. Pero ginagawa na raw ito ng paraan. We ask the LGU for a certification whether there is a source for to supply water to the project. Patuloy din ang construction para maabot ng NHA ang original target na 205,000 housing units sa mga relocation site. Si Pangulong Bongbong Marcos, pinamamadali na sa NHA at kalihim ng Department of Human Settlements ang pagpapatayo ng pabahay at pamamahagi ng titulo sa mga biktima ng bagyo. Dahil yung unang ginawang reconstruction ng mga bahay ay hindi pumasa kay Mayor Alfred. At sabi niya hindi po pwedeng tirahan ito, kaya't binalikan po natin. Muli ring iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang paniwalang higit pa sa 6,000 ang pumanaw sa kalamidad. We are certain that there were more, but for whatever reason, their deaths have not been recorded. Nagpasalamat din ang Pangulo sa international community at sa lahat ng tumulong sa rehabilitasyon ng mga sinalantang lugar. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.